Kumusta mga kasaliksik? Pay my wages. Pay my wages. Iyan ang sigaw ng libo-libong manggagawa sa Shuni Optoelectronics sa Wen, Tongsang City, Jiang Province. Sa kalsada, sabay-sabay nilang inuulit ang kanilang panawagan habang nagwewelga. Hindi lamang ang Shuni Optoelectronics ang nakararanas nito. Pati ang mga manggagawa sa Shangda Electronics ay nasa strike. Patuloy na lumalala ang social crisis sa China habang dumarami ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa maliliit na bayan hanggang sa malalaking syudad, milyon-milyong tao ang tumitindig upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang manggagawa. Ang mga protesta ay nagmumula sa simpleng panawagan, bayaran ang sahod, subalit unti-unti na itong nagiging mas malawak, tumutumbok hindi lang sa mga kumpanya, kundi pati na rin sa mga desisyon ng pamahalaan. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon, kitang-kita kung paano tumutugon ang Chinese Communist Party (CCP). Imbes na makipag-usap o magbigay ng solusyon, ang pamahalaan ay agad na nagbabagsak ng censorship. Wala pang ilang oras matapos kumalat ang mga video ng protesta sa social media, agad itong nabubura. Ang mga post na naglalaman ng pagbatikos sa mga kumpanya o sa gobyerno ay tinatanggal, at ang mga nagkokomento ng suporta sa mga manggagawa ay pinapatahimik. Ngunit hindi lamang sa online tumiigil ang CCP. Sa kansada, may mga ulat ng mga tao na sa pilitang hinuhuli habang sumisigaw ng kanilang mga hinaing. May mga testigo na nagsabing habang nagtitipon ang mga manggagawa sa tapat ng Wujian Town Government, isa-isang hinuhuli ng pulisya ang mga lider ng protesta. Tingnan mo, ayun, isa na naman ang hinuli, sambit ng isang manggagawa, sabay turo sa kasama niyang kinaladkad ng mga otoridad. Kasabay ng mga pangyayaring ito, lumalabas ang mga ulat ng paggabangkarote ng mga kumpanya. Maraming negosyante ang nagsasalita kung paano sila napilitang magsara ng negosyo dahil sa US tariffs. Isang may-ari ng negosyo sa paggawa ng cardboard boxes ang nagbahagi ng kanyang kwento. Biglaan daw na nakansela ang mga order ng kanyang mga kliyente. Kung dati ay abala sila sa paggawa ng mga kahon para sa mga produktong iluluwas, ngayon ay wala na raw silang ginagawa. Payon sa kanya, wala na kaming orders, kaya kalahating araw lang akong nakatambay sa pabrika ng kaibigan, nagkakape, naghihintay na sana may mag-order muli. Nang tanungin kung ano ang pangunahing industriya ng kanyang mga kliyente, sinabi niyang 80% ay mula sa lighting industry. At dahil mababa ang teknolohiya sa industriyang ito, ramdam na ramdam nila ang epekto ng tariffs. Sa sapatos at damit, kahit may tariff, may bumibili pa rin. Pero sa ilaw, wala. Walang tech advantage, walang pricing power. Dagdag pa niya. Ang lumalalang sitwasyong ito ay nagtutulak sa mga manggagawa na hindi lamang manawagan para sa sahod, kundi para na rin sa accountability. Hindi na lang ito simpleng issue ng ekonomiya. Sa mata ng mga mamamayan, nakikita nilang ang ugat ng problema ay ang gobyerno mismo, partikular si Xi Jinping. 3 taon na ang nakalilipas, nagkaroon na ng mga pag-aaklas laban sa kanya, at ngayon, may posibilidad na magpatuloy ito sa mas malawakang protesta. Ang nararanasang kaguluhan ay hindi basta-basta. Maraming pabrika ang nagsara, maraming manggagawa ang nawalan ng tirahan, at maraming pamilya ang hindi alam kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. Habang patuloy ang censorship sa loob ng bansa, napipilitan na ang mga manggagawa na lumapit sa dayuhang media upang mailabas ang kanilang kwento. Ang mga video at ulat ng protesta ay ipinapadala sa mga banyagang outlet para kahit papaano ay malaman ng mundo ang kanilang kalagayan. Subalit dahil dito, lalo pang naghihigpit ang CCP. Ayon sa ilang ulat, nagiging target na rin ngayon ng CCP ang mga dayuhang media platforms gaya ng YouTube na kung saan inaatake ng CCP bots ang mga videos na tumatalakay sa kahinaan ng China. Hindi na raw lumalabas sa feed ng mga hindi subscribers ang mga ganitong videos at napipilitang humingi ng suporta ang mga content creator para labanan ang dislikes mula sa bots. Ang mga tagpong ito ay malinaw na nagpapakita
ng kalaliman ng krisis sa China. Hindi lang ito simpleng pagtatalo sa pagitan ng manggagawa at negosyante. Ito ay sumasalamin sa mas malawak na problema ng bansa. Ang pagiging nakadepende sa bansang Amerika para sa mga orders, ang mababang kalidad ng manufacturing, at ang kakulangan ng gobyerno sa transparency. Sa bawat sigaw na pay my wages, naririnig natin ang panawagan hindi lang para sa pera, kundi para sa dignidad, para sa katarungan at para sa pagbabago. Habang lumalawak ang protesta, lalong nasusubok ang kakayahan ng CCP na kontrolin ang sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming pabrika ang nagkakansela ng operations, mas maraming manggagawa ang lumalabas sa kalsada, at mas maraming pamilya ang nagugutom. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magtatagal ang pasensya ng mga tao? At kapag tuluyan ng bumagsak ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno, handa ba ang CCP sa magiging kapalit nito? Ang kasalukuyang galaw sa China ay naging anaram signal hindi lamang para sa kanilang ekonomiya, kundi para sa buong mundo. Ang China ay isang major player sa global supply chain. Kapag patuloy na humina ang manufacturing sector nito, damay ang maraming bansa, mula sa supply ng electronics, packaging at iba pang produkto. Kaya habang ang mga manggagawa ay sumisigaw ng pay my wages sa kalsada, naririnig din ang eko nito sa mga boardroom sa Amerika, Europa, resto at iba pang bahagi ng mundo na umaasa sa kanilang produksyon. Habang sinusulat ang artikulong ito, patuloy pa rin ang mga welga at protesta. Hindi lamang sa Shuni Optoelectronics at Shangda Electronics, kundi sa iba't ibang bahagi ng China. Habang tumatagal, lumalawak ang kanilang panawagan. Mula sa simpleng sahod, nagiging isyu na ito ng hustisya, ng karapatan, at ng kinabukasan ng bansa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang tinig ng manggagawa, matagal man patahimikin, ay patuloy na maghahanap ng paraan para marinig. Ang epekto ng trade war sa China ay nagiging mas malinaw habang patuloy na bumabagsak ang mga industriya at kasama nito ang kabuhayan ng milyon-milyong manggagawa. Ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa sahod o welga, kundi tumatagos na sa ugat ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa datos ng Chinese Ministry of Commerce, humigit kumulang 100 milyong trabaho sa China ang umaasa sa export sector. 19 milyong trabaho rito ay direktang nakaangkla sa mga export papuntang Estados Unidos, at ito pa lamang ay naglalagay sa Amerika bilang pangunahing destinasyon ng kanilang produkto. Kung isasama ang Europa na may 16 milyong trabaho at Asia na may 13 milyon, makikita ang lawak ng impluensya ng global trade sa ekonomiya ng China. Sa pag-usbong ng mga US tariffs, nagsimulang magdusa ang mga industriya na mababa ang tech content, tulad ng lighting, sapatos at damit. Isang factory owner sa industriya ng karton ang nagsalaysay kung paanong bigla na lamang kinansela ng mga kliyente ang kanilang mga order. Ang ilan, kahit natapos na ang produkto, ay tumangging-tumanggap ng delivery, dahilan para mabulok na lang ang mga kahon sa warehouse. Ayon sa may-ari, 80% ng kliyente ko ay mula sa lighting industry, at lahat sila ramdam na ramdam ang tama ng tariffs. Dagdag pa niya, dahil walang sapat na technological advantage ang kanilang mga produkto, wala silang kapangyarihang makipagtawaran sa presyo. Kaya't nang pumasok ang tariffs, tuluyang naglaho ang kanilang negosyo. Hindi tulad ng ibang industriya na kahit paano ay nakakabawi, ang mga negosyong may manipis na profit margin ay mabilis na bumagsak. Ngunit ang mas nakababahala, tila hindi ito nababalita sa loob ng bansa. Tahimik na tinanggal ng CCP ang 25% tariffs sa tinatayang 40 bilyong dolyar na halaga ng produkto mula Estados Unidos. Kabilang na ang airplane parts, semiconductors at ethanol. Walang pormal na anunsyo. Bakit? Dahil ayaw ng CCP na mawalan ng muka sa harap ng kanilang mga mamamayan. Nais nilang magmukhang malakas. Nais nilang magmukhang kayang tumayo laban sa Amerika. Pero sa realidad, tahimik nilang binabawasan ang damage control sa ekonomiya. Nang maglabas ng report,
ang Chinese business magazine na Caijing tungkol sa rollback na ito. Mabilis itong pinatanggal ng CCP sa kanilang website at WeChat channel bago magtanghali kinabukasan. Isang malinaw na halimbawa kung paano sinusupil ng pamahalaan ang katotohanan upang mapanatili ang imahe nito bilang strongman. Ang mga welga at protesta ay hindi lang usapin ng trabaho, ito rin ay direktang konektado sa trade war. Nang pumasok ang administrasyon ni Trump noong taong 2018 at magpataw ng tariffs laban sa China, maraming Chinese company ang lumipat ng operasyon sa ibang bansa tulad ng Mexico, Vietnam at Cambodia upang makaiwas sa buwis. Ito ang tinatawag na reshoring. Samantalang ang iba naman ay gumagamit ng transshipment. Pinapadala muna ang produkto sa ibang bansa, nire-relabel mula Made in China patungong Made in Vietnam o Made in South Korea at saka muling ini-export papunta sa Amerika. Dahil dito, hindi na bumababa sa 15% ang figure ng Chinese export sa US. Tinatayang umaabot ito sa 30% kung isasama ang indirect trade. Pero kahit na anong daya ang gawin ng CCP, hindi nito maitatanggi na lalong nabidiin ang kanilang ekonomiya. Ayon sa pahayag ni Scott Bessent ng US Treasury, maaaring mawalan ng hanggang 10 milyong trabaho ang China kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran. Kahit magbaba pa ng tariffs, tinatayang 5 milyong trabaho ang mawawala pa rin. Ibinunyag din niya na ang trade deficit sa pagitan ng US at China batay sa opisyal na datos ay nasa $460 bilyong ang export ng China sa Amerika. Samantalang $140 bilyong lamang ang import mula US. Ngunit ayon kay Bessent, kung isasama ang mga transshipment at reshoring, halos 5 beses na mas marami ang ibinebenta ng China sa US kumpara sa kabaligtaran. Kaya malinaw kung bakit mas malaki ang pressure na nararamdaman ngayon ng Beijing. Habang ang mga pabrika ay nagsasara at ang mga manggagawa ay naiiwang walang trabaho, ang epekto nito ay umaabot pa sa mas malawak na sektor ng lipunan. Sa bawat manggagawang nawawalan ng trabaho, may pamilya na nagugutom, may negosyo na nawawalan ng customer at may lokal na ekonomiya na bumabagal. Ang perang hindi ginagasta ng isang tao ay nawawala rin sa sirkulasyon, dahilan para mawalan ng kita ang iba pang negosyo, mula sa maliliit na tindahan hanggang sa malalaking suppliers. Kaya kung milyon-milyon ang nawawala ng trabaho, milyon-milyon din ang damay sa pagbagal ng ekonomiya. Lumalalim ang krisis sa bawat araw. Hindi na lamang ito usapin ng export numbers o trade data. Ito ay naging usapin ng survival ng mga ordinaryong mamamayan. Ang CCP, na matagal nang nagmamayabang sa kanilang kakayahan na patatagin ang ekonomiya, ay ngayoy nahaharap sa hamon na maaaring sumira sa kanilang kredibilidad. Simula pa noong 1989 nang maganap ang Tiananmen protests, tila may hindi nasusulat na kasunduan sa pagitan ng CCP at ng mamamayan. Magbibigay ng kaunlaran ang gobyerno at kapalit nito ay ang pagtitiis ng publiko sa ilalim ng authoritarian rule. Ngunit ngayon, sa harap ng bumabagsak na ekonomiya, may panganib na mabali ang kasunduang ito. Sa huli, ang kinakaharap ng China ay hindi lamang problema ng supply chain, hindi lamang problema ng tariff, at hindi lamang problema ng gobyerno. Ito ay isang krisis na sumasalamin sa mismong pundasyon ng kanilang lipunan. Ang mga protesta, ang mga pag-iyak ng mga manggagawa para sa kanilang sahod, at ang tahimik na pag-rollback ng CCP sa mga pulisiya nito ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na katanungan. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang lipunan na matagal nang itinutulak sa limitasyon? Sa bawat araw na lumilipas, ang sagot sa tanong na ito ay nagiging mas malinaw at mas nakakaalarma. Habang patuloy ang pag-igting ng krisis sa China, hindi lamang ito nananatili sa loob ng kanilang mga hangganan. Ang epekto ng trade war, tariffs at mga protesta ay umaabot na sa regional at pandaigdigang antas. Isa sa pinakamalalaking taktika ng mga kumpanyang Tsino
ay ang tinatawag na reshoring, ang paglilipat ng kanilang produksyon sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Mexico at Cambodia upang makaiwas sa tariffs. Bukod pa rito, ginagamit nila ang transshipment, kung saan ipinapadala muna ang mga produkto sa ibang bansa at doon nilalagyan ng bagong label mula Made in China patungong Made in Vietnam o Made in South Korea bago ito ipadala sa Estados Unidos. Ang mga paraang ito, bagaman epektibo sa maikling panahon, ay nagsimulang mabisto ng mga bansang pinagdadalhan. Sa Vietnam, mabilis ang naging tugon ng pamahalaan. Tumawag sila agad kay Pangulong Trump matapos ipatupad ang mga tinatawag na Liberation Day tariffs at nagpasa ng mga bagong batas para sugpuin ang transshipment. Ayon sa ulat, sinumang mahuhuli na lumalabag ay maaaring makulong ng hanggang 20 taon, isang hakbang na nagpapakita ng determinasyon ng Vietnam na putulin ang pag-abuso sa sistema. Hindi nag-iisa ang Vietnam. Sumunod rin ang Cambodia sa pagpapatibay ng kanilang mga batas at mas agresibo pa ang naging aksyon ng South Korea. Noong nangaraang buwan lamang, nahuli ng South Korean authorities ang halos $20 milyong na halaga ng Chinese goods na inilulusot para magmukhang galing sa South Korea. Kahit na tila maliit ang halaga sa kabuuang global trade, malaking mensahe ito na hindi na basta makakalusot ang China sa kanilang mga dating gawi. Habang naghihigpit ang mga kapitbahay ng China, hindi rin nagbibiro ang Estados Unidos. Hindi lamang tariffs ang pinaiiral nila, kundi pati ang pagbantay sa mga bansang tumutulong sa China na iwasan ang mga ito. Kaya't sa bawat crackdown sa transshipment, lalo lamang nalalagay sa alanganin ang supply chain ng China. Hindi lamang mga produktong electronic at packaging materials ang apektado, kundi pati mga kalakal na walang masyadong teknolohikal na lamang, tulad ng sapatos at damit. Sa bawat bansang sumasali sa crackdown, lalo lamang humihina ang posisyon ng China sa pandasigang kalakalan. Ang epekto nito sa loob ng bansa ay lalong nagpapalala sa kasalukuyang krisis. Ayon sa mga eksperto, kapag bumagal ang trade flows, bumabagal din ang lokal na ekonomiya. Ang bawat produkto na hindi na ibebenta sa labas ng bansa ay nagiging dagdag stock sa loob, na hindi lang nagpapababa ng presyo, kundi pumapatay din sa lokal na negosyo. Ang mga negosyanteng hindi makapag-export ay napipilitang magsara, at kasama nito, libo-libong manggagawa ang nawawalan ng trabaho. Tulad ng sabi ng isang negosyanteng Chinese sa interview, hindi na namin alam kung paano magbabayad ng sweldo, kahit anong tipid namin, hindi sapat. Habang abala ang CCP sa pagpapanatili ng imahe nitong malakas at kontrolado, hindi nito mapigilan ang paglabas ng impormasyon sa international media. Habang pinapatahimik ang pangalokal na media outlet at social media platforms sa loob ng bansa, mas dumarami ang naglalabas ng impormasyon sa mga banyagang platform. Dahil dito, nagsimula na ring mag-focus ang CCP sa mga international sites gaya ng YouTube, kung saan umano ay inaatake nila ang mga video na tumatalakay sa mga kahinaan ng China sa pamamagitan ng pagdami ng dislikes at paglimita ng viewership. Isang halimbawa ang pagbagsak ng reach ng mga video na tumatalakay sa kahinaan ng rare earth monopoly ng China matapos pasukin ng CCP bots. Ngunit marahil ang pinakamalaking banta sa loob mismo ng CCP ay hindi galing sa labas, kundi sa kanilang sariling hanay. Sa gitna ng kaguluhan, nagiging aligaga si Xi Jinping sapagkat alam niyang hindi lamang mga manggagawa ang nagagalit, kundi pati mga kasamahan niya sa gobyerno. Kamakailan lang, tinanggal niya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army, PLA, dahil sa pangambang baka hindi ito tapat sa kanya. Ito ay senyales na lumalakas ang pag-aalinlangan sa loob ng partido, isang senyales na tila amoy ng CIA. Sa katunayan, hindi pinalagpas ng CIA ang oportunidad. Naglapas sila ng mga advertisement sa Mandarin. Inaanyayahan ng mga Chino na makipagtulungan sa kanila kapalit ng mas magandang buhay. Isang mensahe sa mga ads ay nagsabi, "Buong buhay kong nagsikap pero laging iba ang umuani ng tagumpay. Bakit parang kakaunti lang ang tunay na nakakaangat?"
Ang mga ganitong mensahe, simple ngunit makapangyarihan, ay tumatama sa mga sentimiento ng mga taong sawa na sa pang-aapi at naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng domino effect na nararanasan ng China ngayon. Ang bawat crackdown sa transshipment ay may kasamang pagkawala ng trabaho. Ang bawat pagbaba ng export figure ay nagpapabagal sa ekonomiya. At ang bawat dagok sa ekonomiya ay nagiging mitsa ng galit mula sa masa. Kung hindi ito maagapan, hindi malayo na ang kasaysayan ay maulit na ang mga sigaw ng protesta ay humantong sa mas malawak na kaguluhan.